Hi everyone! Hello mga katukbo. Nag-isip pa kung ano itatawag. Ah. Anong pakulo na naman ito? So, dahil nga sa hindi ako nakapunta nung lunching ba tawag doon? Basta nung sinindahan na yung mga silaw-silaw sa Plaza ng San Carlos. So, tara na. Samahan nyo ako. Andito ako ngayon sa may Unitop, pero tatawagin ko siyang Unibottom kasi di man bagay sa akin yung Unitop B. Nung huling punta ko kasi dito sa may Unibottom, ang dami kong nakitang mga panindang Christmas decorations tapos ang mumura pa. So dahil nga sa hindi ko na i-vlog yung launching ng silaw-silaw sa plaza namin, ako na lang gagawa ng sarili kong mga silaw-silaw. Magde-decorate ako ng Christmas tree namin na hindi kabaliksan. So una, kumuha muna ako nitong mga Christmas shawl ba tawag dito? 'Di ba sa gown shawl yung tawag sa ganyan? Halos kapareho naman kaya yan na lang itawag ko. Tapos ano pa ba? Ito pa lang bituing walang ningning kasi walang star-studded yung Christmas tree namin sa bahay. May mga Christmas balls naman na kami kaya hindi na ako kumuha. So dagdagan ko na lang ng konting mga decorations. Kuha ako nitong mga wildflower and lavender fields. Kung napapansin nyo, puro puti yung mga decorations na kinukuha ko, 'di ba? Kasi yung mga decorations ng Christmas tree namin sa bahay, masyado ng colorful. May red, blue, green, ganun. Para na siyang nagre-represent ng LGBTQ community. Rainbow color ba? Kaya gusto ko naman puti para it symbolizes purity at matakpan yung madumi kong budhi. May nakita akong design na dinidisplay pa lang nung sales lady. Hindi pa siya tapos pero pinakialaman ko na. Nakita ko kasi itong parang mga ugat pak sa mulawid na color silver. Para maganda itong pan-decorate ba. Kaso nung mailagay ko na sa trolley ko, bigla ko namang nakita itong silver na parang dahon ng ipil-ipil na i-display pa lang din sana. Maganda rin naman siya tapos mas mura kasi to be. So ito na lang yung kinuha ko. Ibinalik ko na lang yung una kong kinuha. Ayun, ang sama tuloy titig sa akin ng sales lady. Charot, oy, mababait sila dito, no? Bumili na rin pala ako ng Christmas lights na pure white lang. Okay na yan, madam, patayin mo na. Sayang yung kuryente ba? Baka tumaas pa yung babayaran ko mamaya. Pinatry ko muna kasi para malaman kung gumagana ba. Thank you so much po, madam. Magbabayad na sana ako kaso may nakita akong timbangan. So ayun, tinimbang ko muna yung mga nabili kong Christmas decors para alam ko kung gaano kabigat. Baka kasi di kayanin nung Christmas tree namin. Saan na ba yung cashier dito? Naliligaw na yata ako. Ayan, nakapila na ako. Ay, ba't may mga hotdog ng kasama dito, pati mga kape? Sabi ko, Christmas decorations lang bibilin ko eh. Nakapamalingkit tuloy, Diyos ko. Ang gwapo naman itong bagger, ang lakas ng dating. Mukhang may babalik-balikan na naman ako dito. Thank you so much po sa inyo. Pagkatapos kong magbayad, di ba madalas pinipirmahan lang ng security guard yung resibo? Pero yung sa akin, chinik pa niya talaga yung mga pinamili ko. Siguro napanood niya sa ibang vlog ko na nagsashoplift lang ako sa ibang mga pinamili ko. Kaya nagkaroon siya ng trust issue sa akin. Ay, gwapo din ito. Kunin ko lang yung pinaiwan ko, sir. Thank you po. May nabili kasi ako sa CSI bago ako dumiretso dito sa Unibottom. Pagdating ko sa bahay, tara na. Ano pang inaantay nyo dyan? Samahan nyo na akong mag-decorate ng aming andikabaliksan na Christmas tree. Para po sa inyong kaalaman, first time ko lang mag-decorate ng Christmas tree sa tanang buhay ko. So, ibig sabihin, hindi ako marunong. Kaya kung pangit man yung kalabasan nito, di nyo man magustuhan, hayaan nyo na. At bahay naman namin yung pagdidisplayhan ko, hindi bahay nyo. Dito pala ako magde-decorate sa loob ng kwarto ko kasi hindi ako makapagkwela-kwela masyado kapag may mga nanonood sa akin. Ang boring ng vlog natin pagka gano'n. So, pagkatapos ko maiyakyat lahat ng mga ingredients ng gagawin nating Christmas tree, sisimulan ko nang mag-brainstorm sa kung paanong design yung gagawin ko ba. Pinag-iisipan ko kasi kung gagayahin ko ba yung viral na Christmas tree ni Kim Chiu noon. Kung naaalala nyo, yung baliktad ba? Yung ganyan siya upside down. Kaso inisip ko, paano ko naman ito isasabit? Baka malaglag pa, natatanggal pa naman yung ulo niya. Ba't man kasi ganyan yung naisip ni Kim Chiu? Oy, naguluhan tuloy lalo yung utak ko ba? Teka lang, mag-pictorial muna ako bago ko ibaba. Mukhang maganda naman tignan eh. Nahirapan tuloy ako mag-isip, Diyos ko. Paano ba ito? At dahil dyan, kailangan ko munang mahimasmasan yung utak ko para ma-refresh at may mga pumasok na bagong idea. So, paano nga ba ma-refresh at mahimasmasan ng utak? Ganito ang gawin nyo. Kailangan ay sumayaw muna kayo ng pandango sa may obando. Ganyan Tapos yung ibang design naman para mabasbasan silang lahat. Ay, anong tinitingin-tingin mo dyan? Masyado pang maaga para mag-avail ng puto bumbong. Ano ka ba? Ay, may gagawin pala tayo. Ano?
Magde-decorate pala tayo ng Christmas tree. Akala ko kung magti-TikTok lang ba. Muntikan ko nang makalimutan. Naka-vlog pala ito, B. Diyos ko, 5 minutes na yung vlog. Hindi pa nakapagsimula. So, nilabas ko lang muna yung 2 baol ng kayamanan para hindi tayo masikip dyan, ano? Kung napapansin nyo, medyo tabi-tabingi na yung mga dahon nitong Christmas tree namin kasi matagal na ito. Year 2017 pa yata ito nabili. At ito rin po yung kauna-unahang Christmas tree namin. Para din kasi sa inyong kaalaman. Puro kaalaman nyo ng lahat, no? Bukod sa first time ko mag-decorate ng Christmas tree, never ko rin na-experience magkaroon ng ganito tuwing Pasko. Nung bata pa kasi kami, Christmas lights lang afford namin, bibihira pa. Nanghihinayang kasi kaming bumili nito noon. Sa tuwing sinasabihan ko yung nanay ko na bumili ng Christmas tree, mas gugustuhin pa nilang ibili na lang ng pagkain. Lalo't ang pamumuhay namin noon isang kahig, isang tuka lang. Ngayon, kahit papaano, yung isang kahig 2 tuka na. Kaya afford naman na naming bumili. Alam nyo ba na year 2014 pa, yung huling celebration ko ng Pasko dito sa aming probinsya. Nag-start kasi ako mag-work year 2011. So, bihira na ako makauwi tuwing Pasko kasi lagi akong may pasok. Alam nyo naman kapag sa mall nagwo-work, diba? So, ibig sabihin, magti 10 years na akong hindi nakakapagpasko dito sa amin. Ngayong taon na lang ulit, year 2024. Kung aabutin pa, mahirap mag-assume, di ba? Charot. Oy. So, dahil nga sa nagkaroon kami ng Christmas tree nung year 2017, kung saan nasa Saudi na ako, hindi ko na talaga siya na-experience. Kaya ngayon, sa ginagawa kong ito, masasabi kong, I am healing my inner child once again. At ayan, patapos ko na rin siya. Kasabay nung kwento ko sa inyo, hindi ko naman na kasi siguro yan iisa-isahin pang i-explain sa inyo bawat detalye ng pagkabit ko. Kanya-kanya naman kasing diskarte yan sa pag-decorate ng Christmas tree. Basta una kong ikinabit dyan yung mga shawl, paikot-ikot. Sunod naman yung mga bulaklak at mga dahon ng ipil-ipil. Paikot-ikot lang yan, basta mabalance yung bawat space at position nila. Ngayon, yung mga Christmas balls naman, madali na lang yan. Basta kung saan may makita kang pwedeng sabitan, isabit mo. Parang ganun lang din sa ginawa ko sa mga bulaklak. O, tingnan nyo, nagmukhang andi kabaliksan tuloy, di ba? Ngayon, tinarim ko konti yung mga buhok-buhok niya sa itaas kasi ayaw pumasok yung star ng Pasko na nabili ko. Matapos kong mailagay yung bituing walang ningning sa itaas, sinimulan ko naman ng ikabit yung Christmas lights in shining armor na nagkabuhol-buhol kaya nahirapan akong tanggalin, Diyos ko. Bale, nagkamali pala ako dyan sa unang lagay ko. Pinaikot ko siya, nagsimula ako dun sa ibaba pa itaas. So, ang nangyari, nasa itaas yung saksakan, Hindi tuloy abot, dapat pala nasa ibaba yan. Kaya tinanggal ko na lang ulit at nagsimula ako ng panibagong ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot. Bale, sa itaas na po ako nagsimula pa ibaba. At hayan na, tapos na ang ating andi kabaliksan na Christmas tree. Bakit ko siya tinawag na andi kabaliksan? Heto, tignan ninyong maigi. Ikutin natin sa likod. Ayan, 'di ba? Mas maganda siya sa likod. Kinulang kasi tayo sa mga decorations kaya yung harap lang yung naayusan ko. Okay lang yan, no? Bakit? 2-dimensional lang yung Christmas tree natin, hindi 3D. Sa sulok naman yan ilalagay kaya hindi naman nakita yung sa likod, no? Mag-e-effort pa akong i-decorate yung sa likod, di naman makikita. Ngayon, ilalabas ko na siya. Hindi ko to kasi i-display sa kwarto ko. Ibababa ko to kasi doon ko i-display sa labas. Dito sa aming Banawi Rice Terraces. Dito ko pala siya ilalagay sa may blue corner ng aming terrace kung saan may malapit na saksakan. Kaso, nung pagtingin ko, ang dami namang akikitungi lang dito. Oy, kaya ayan, ang nangyari, nag-general cleaning muna ako. Pagkatapos kong malinisan yung mga akikitungi lang, ayan, i-display na natin siya ngayon. Ay, ano ba yan? Nasa gore pa siya. So, ayan na po ang ating andi kabaliksan na Christmas string 2-dimensional lamang. Nag-request pala si Sam sa akin. Gusto niya siya daw magkabit noong star ng Pasko sa tuktok. Kaya, ayan, tinanggal ko ulit. Tapos, ayan, ikabit mo na. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba, kundi sempel ko. Ang lawak nung space sa lilim nung Christmas tree. Parang awkward tuloy tignan, guys. Kaya, nilagay ko na lang yung mga helmet sa ilalim habang wala pa kaming mga nabiling panregalo. Wala naman talagang ganun-ganun sa amin. Uy na, maglalagay ng regalo sa ilalim. Ay, singatugtuwa. Aspiring vlogger din daw kasi itong pamangkin ko kaya mahilig siya mag-video-video. Sige nga, explain mo nga. Today's Christmas, we're gonna do is play with snow and make snowman. So many suckers on your shirt. Don't forget about your scarf and skate shoes. Don't forget your slipboard. And don't forget to cover your flat so it can't get cold. Ay, gusto niya daw magpasko sa ibang bansa. Wala man kasing snow dito. Uy. Ngayon, ipapakita ko naman na yung itsura niya kapag gabi siya sinindihan. So, ganyan, yung itsura niya sa gabi, mas maliwanag siya. In 1, 2, 3, go!
Daming zombie. Kunwari, nag-uusap-usap muna tayo dito, Sam, tapos unti-unti tayong titingin sa kanila. So, yan lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Ang nagsindi nitong ilaw, wala ang iba, kundi Meralco. O, ganun naman talaga. Kung walang Meralco o Senpelco, paano sisindi ang ilaw, di ba? Unless naka-solar ka. Kaya, wag niyong paniwalaan yung kantang yun, mali-mali yung lyrics.